Magandang umaga po sa bawat isa. So, purihin ang ating Panginoon sa isa na namang pribilehiyo. So, we call this a privilege na masamba po natin ng sama-sama ang Panginoon. We have this freedom in our country to every Sunday, gather together to just sing praises to the Lord. And it's really a good thing. And I hope it's a wonderful experience for all of us na mag-worship po ng sama-sama. And this is our day-to-day life. At ang sarap na gawin niya once in a week po sa pasimula po ng linggo na ito. So once again, magandang umaga po sa bawat isa. And this is a kind of memorable day na naman po sapagkat today ay gagawin natin yung dalawang ordinances na ipinag-utos po ng ating Panginoong Hesus bago po siya bumalik po doon sa langit. So naalala po ba natin ano tong dalawang ordinances na ito na ipinapagawa po sa atin ng Panginoon na palagi nating gagawin? So, Lord's Supper, and then later on, mamayang hapon, we have our baptismal service. So, ngayong umaga, we will study the account on Jesus' baptism. At tingnan po natin yung mga significant lessons that we can learn from this account. So, allow me to read once again the passage that we will study before we commit to the Lord in prayer ang ating pong pag-aaral. The Word of God says, "Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Let us pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa isa na namang pribilehiyo that we can continue to study together your precious word. We ask the Holy Spirit to guide us and be our light. At nawa po, Panginoon, ay marami kaming madiscover sa iyong buhay na salita sa umagang ito at kami po ay yung papatnubayan. At at the end of the day, we will all bring back all the glory sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, let me be as direct as I can dahil medyo marami nga po tayong activities today. So, tingnan natin yung ilan sa mga mahalagang bagay na maaari po nating matutunan sa baptism mismo ni Jesus. So, iniisip ko kasi yung mga topic na kung saan ay mostly connected sa buhay ng atin pong Panginoong Hesus. And since today nga po, magkakaroon tayo ng baptismal service mamayang hapon. So, the Lord guide me into this passage para ito po yung ating talakayan. So, I have here 5 letter P's na aking pong ibabahagi sa atin. At ang unang-una po na napakasarap i-take note dito po sa account na ito is the place. So, that's number 1, kung saan binautismuhan ni John the Baptist ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sabi po sa ating text, kung babasahin natin yung mas mga naunang talata, si John daw po ay nagbabaptize sa may Jordan River. And in John chapter 1, verse 28, yun lamang po yung tanging account kung saan specifically binanggit saan po mismo sa Jordan nagbabaptize si John the Baptist. At sabi po doon, it's in Betabara, which is across or east of Jordan. So sabi po sa John 1:28, these things took place in Bethany, or sa ibang translation, Betabara, across the Jordan, where John was baptizing. Now, ano po yung significance na makita natin yung lugar kung saan po binautismuhan ang ating Panginoong Hesukristo? Let us take note po na ang nation of Israel ay nasa ang lugar po? Nasa bandang west ng Jordan. So dito po, sinasabi na si Jesus daw po ay binautismuhan ni John the Baptist east of Jordan, sa kabilang side nung Jordan or outside of Israel. So ito po ay nagfo-foreshadow somehow or nagpapahiwatig ng magiging ministry ng atin pong Panginoong Hesukristo sa mga hentil.
So hindi lamang nakakulong sa mga Israelites as they claim to be ang ministry ng atin pong Panginoong Hesus, kundi yung kanyang mabuting balita na hinahayag at daladala, ang mabuting balita ng kaligtasan ay aabot sa mga hentil. So when we say hentil, kasama po tayo doon. Kung hindi ka po isang Hudyo, automatic kung anong lahi mo, ang tawag nila sa iyo ay Gentile. So ang sarap pong tingnan kasi sa location pa lang po ng baptism, ipinapahiwatig na ang naghihintay na mabuting balita, hindi lamang para sa mga Israelites, kundi even for us na mga Gentiles. At ano ngayon po ito para sa atin? This is actually a good news. Isa itong mabuting balita na tayo po ay naabot nung biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. So this clearly speaks of God's grace. And we have to thank God kasi in-extend po sa atin ang biyaya ng atin pong Panginoong Hesukristo. Hindi po ba yung mga Israelita, sila yung chosen nation, nasa kanila yung law, sila yung pinili ng Panginoon na gamitin, pero nireject nila ang atin pong Panginoong Jesus. At naging stumbling block si Jesus Christ sa mga Israelita. And then dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sabi ng Panginoon, okay, dalhin natin sa mga Gentiles ang mabuting balita. So imagine, kung wala po yung pag-extend ni Lord ng kanyang grace, saan po tayo pupulutin? Kung wala yung kaligtasan na yon, we are hopeless. Mananatili tayo sa darkness. There's no salvation na naghihintay sa bawat isa po sa atin. So, ang sarap lamang po makita, no, na even dun sa place mismo, kaya ma-appreciate po natin to. The Bible is so particular sa mga places. Kasi no, pag in-explore po natin itong mga places na binabanggit sa different accounts sa Bible, mas ma-appreciate natin yung meaning at saka yung significance. Kung bakit doon naganap, bakit sa panahong yon naganap, sino yung mga taong involved, okay? So, and this is one na ma-appreciate po natin dito. The place where Jesus was baptized should remind us that we only stand by the grace and mercy of God. So, tingnan po natin yung number 2. Mga 5 minutes, matatapos na po tayo. Number 2 agad. Ayan. Okay, so, number 2 is the paradox. Ano po ba yung nangyari dito sa verse 14? Sabi dyan, no, John forbade him, referring to Jesus, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? So the question is, bakit ni-reject ni John the Baptist na bautismuhan niya si Jesus? So parang merong paradox dito po na nagaganap, no? The question is why? Ano yung significance na binanggit ng Bible, ito pong pangyayari na ito, na ayaw ni John the Baptist bautismuhan si Jesus? Ano po kaya yung bagay na nasa isip ni John the Baptist? So of course, balik po muli tayo sa ating text. Kung babalik tayo sa chapter 3, verse 11, makikita po natin what specifically John has in mind kung sino po si Jesus Christ as revealed by the Holy Spirit to him. At ano sabi sa verse 11 ni John? I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. And ano na sabi? He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So dito po sa chapter 3 verse 11, sorry, natutuyan ako. Dinescribe po ni John yung baptism niya, no? Pagbabautismo niya sa pamamagitan ng tubig para sa repentance. At binibigyang diin niya dito na yung kanya pong gawain ay isang simbolo lamang ng bagay na kung saan ay mas mahalaga. And that is what Jesus will exactly do. Di po ba? Salamat po. Gayahin ko si Bert, commercial muna. Okay, so salamat po. Saan na nga tayo? So, simbolo lamang yung ginagawa po ni John the Baptist at yung gagawin po ni Jesus, yun po yung pinakamahalagang bagay na dapat ma-experience natin bilang mga tao. At ano daw po yun? Jesus will baptize us or immerse us unto the Holy Spirit. So I think one thing na gusto ko pong hugutin dito mga kapatid is dito pa lamang, hindi na natin pwedeng i-insist na ang pagpapabautismo po ay nakapagbibigay ng kaligtasan. Gaya ng pinaniniwalaan ng iba't ibang mga sekta.
Sapagkat even kay John the Baptist po mismo, okay, binibigyang halaga niya ito, pero ipinapakita niya na ito ay simbolo lamang ng isang higit na napakahalagang bagay na dapat na maganap po sa buhay nating mga tao. Ang nakapagbibigay po ng kaligtasan ay ang gawa ng atin pong Panginoong Hesukristo, na tayo ay ilapit sa banal na Espiritu. And that is what John was pointing to nung sinabi niya na, I need to be baptized by you, Jesus. Kasi ikaw yung magbabaptize sa pamamagitan ng Holy Spirit with fire. So just like John the Baptist, we also need to be baptized with or into the Holy Spirit. And when we say being baptized with the Holy Spirit, that is another way of saying to become regenerated or converted or pagiging isang Kristiyano, pagiging indwelt ng banal na Espiritu. At ang tanong, kailan po ba tayo pinananahananan? Tama ba yung Tagalog ko? Pinananahanan ng banal na Espiritu. So, nangyayari po yun the moment we put our complete trust in Jesus alone for our salvation. And that is the time we are indwelt by the Holy Spirit. Can you still remember the time na tinanggap mo po ang Panginoong Jesus? Kahit yung taon lang. So ako naalala ko pa dito po sa upuan dyan, banda dyan, sa Awana Club. Binahagi sa akin yung mabuting balita at tinanggap ko ang Panginoon. Naunawaan ko ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas yung aking sarili. At inilagay ko ang buong pananampalataya ko na si Kristo lamang ang tanging kayang makapagligtas sa akin. At nananampalataya ako sa sinabi ng buhay na salita ng Panginoon na nung mga panahong yon, di ko na sabihin yung taon, malalaman nyo, matanda na ako. Okay, nung mga panahong yon, alam ko, pinanahanan ako ng banal na Espiritu. That is the time we partake the Spirit and we're being incorporated by the Spirit to the body of Christ according to 1 Corinthians 12:13. So, hindi po tayo pinanahanan ng banal na Espiritu nung tayo ay nabautismuhan. Kundi, nung tinanggap pa lang natin si Jesus Christ, naroon na po, nag-indwell na po yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin. So, this paradox in this account should remind us of our need for salvation. And the Spirit's indwelling, kagaya po ng inamin mismo ni John the Baptist. And he admits before the Lord Jesus Christ. And this is our prayer ngayong umaga, mga kapatid, na nawa talagang i-acknowledge natin yung ating desperate need for salvation, our incapability to save ourselves, because only then the Spirit can move in us and fill us and make our dead spirits alive. So si Jesus po yung kayang gumawa nun sa bawat isa sa atin. But as long as we think we are good enough to save our own selves, the Holy Spirit will not regenerate our dead spirits. Kasi pride yung at kasalanan yung nangunguna po at kumikilos sa bawat isa sa atin. So John was so confused. Sabi niya ganun, ikaw po dapat, Jesus, yung magbaptize sa akin . Pero dito, niliwanag ni Jesus yung halaga naman. Bakit kinakailangang gawin pa rin ni John the Baptist na bautismuhan ang atin pong Panginoong Jesus? And that is our third point, the purpose. Ano pong sabi sa verse 15? Sabi ni Jesus, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Tapos yun na nga po, binautismuhan ni John ang atin pong Panginoong Jesus. Before we look at the significance of Jesus' baptism, tingnan po muna natin saglit yung iba't ibang mga pagbabautismo na mababasa natin sa Biblia. Okay? But before we look at that again, may isa pa pala tayong titingnan, natalunan ko. Define po muna natin, ano po ba yung baptism? Baptism comes from the word baptizo, which literally means to immerse. So pag narinig natin yung salitang baptizo or baptize, ang literal na kahulugan niya ay ilubog. So doon po yung nanggagaling, doon po yung pinaghuhugutan nun. And it is one of the two ordinances that Jesus instituted for the church. So dapat daw po as a church, maging faithful tayo na gawin ito. This instruction specify that the church is responsible to teach the word of Jesus according to Matthew 28:19-20. Tuturo natin ang salita ng Panginoon. Tayo ay magdidisipulo ng mga mananampalataya
At nabanggit din doon yung pagbabautismo ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. So, kapag tayo po pala ay nag-decide na magpabautismo, in some way, we are helping the church to become a responsible church in following Jesus' commands. So we see, ganun po pala kalawak yung halaga nito, no? Hindi lamang siya, mamaya yung importance doon, i-discuss ko naman po. Kundi, even yung church, matutulungan mo na maging faithful sa kanya pong calling ng Lord na magbautismo ng mga mananampalataya. Baptism is important simply because Jesus commands it. Okay? For no other reason, it's because Jesus commands it, kaya po natin ito ginagawa. It is our first step of obedience. And this is also very important kasi nga po mamaya i-discuss ko yung mga ilang significance po nitong pagpapabautismo. So tingnan natin yung bautismo sa Old Testament. In the Old Testament po, baptism is already practiced before the founding of the church. Although hindi po nila ginagamit yung exact na term na bautismo, or even they don't look at it the way we see yung beauty po ng baptism as we know it today. Pero yung mga Jewish po, in the ancient time, sila po ay nagbabaptize din ng mga proselytes. Okay, binabautismohan nila, nilulubog po nila sa tubig na nagsisimbolo naman po nung kanilang cleansed nature. So yan po yung kanilang ginagawa in the Old Testament times. So for centuries, bago po dumating ang ating Panginoong Jesus, the Jews had used bathing in water as a ritual cleansing ceremony. At marami tayong mga talata, hindi ko na po nalagay, in the book of Leviticus. Diyan po natin mostly mababasa itong kanilang cleansing ceremony. Now, pagdating po sa account ni John, yung pagpapabautismo ni John the Baptist, his baptism has a particular significance dun sa mismong panahon na kinalalagyan po ni John the Baptist. His baptism and work is also a fulfillment of the prophetic message. Ano po ba yung prophetic message? Na si John the Baptist daw po ang magiging forerunner ng Messiah. So siya yung mag-i-introduce sa pagdating po nung matagal na nilang hinihintay na magiging tagapagligtas ng sansinukob. Kaya nga sabi po dyan sa Matthew chapter 3, verse 3, His work's purpose is mainly, ano daw po? To prepare the way of the Lord. So, paano ba hinahanda ni John the Baptist yung puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah nung mismong panahon po nila? So, unang-una, hinihikayat niya sila na kilalanin yung kanilang pagiging makasalanan. Diba sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, tangkilikin ninyo yung pagiging makasalanan natin bilang mga tao at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At paano natin yun ipapakita? Sa pamamagitan ngayon ng pagpapabautismo. So pag nagpabautismo sila kay John, they publicly declare na sila po ay tumatalikod at nagsisisi sa kanilang kasalanan at inaamin sa kanilang mga sarili na kailangan nila ng Messiah, na kailangan nila ng tagapagligtas. At pansinin din po natin dito that John was requiring everyone. Hindi niya sinabi na, mga Gentiles, magsisi kayo sapagkat paparating na ang kaharian ng Diyos. Hindi lang para sa mga Gentiles. Lahat po ito, mga Hudyo, ikaw man ay Gentiles, kinakailangan nila itong gawin noong mga panahon na iyon. At sinabi po sa Matthew 3:5-6, maraming mga tao ang naniwala sa mensahe ni John the Baptist at binautismohan niya ang mga ito. But we also have to take note that John's baptism is not an end in itself. Sabi nga natin, ang pagpapabautismo ang hindi nakapagliligtas po. Kailangan maging malinaw yan. Consistent yan in the Bible. And even yung baptism na ginawa ni John the Baptist. It is only a means to an end. At sabi nga po natin kanina, yun yung purpose kung ba't nandyan si John the Baptist. To guide the people to put their faith in the one coming after him. So as they repent, hinahanda niya yung puso ng mga tao na kilalanin ninyo yung pagdating, yung matagal na nating hinihintay na Messiah na si Jesucristo. So ganyan po yung ginagawa dito ni John the Baptist. So being baptized by John demonstrated a recognition of one's sin, a desire for spiritual cleansing, and also a commitment to follow God's laws in anticipation
of the Messiah's arrival. So sabi natin kanina, no, lahat, sabi niya kailangan magsisi. Kaya pagdating po dyan sa chapter 3, verse 7, pansinin po natin, meron siyang parang pinapagalitan dyan. Sino po yung pinapagalitan ni John the Baptist? Yung mga Pariseo. Kasi punta-punta sila doon, no? Tingnan nga natin, ano ba itong ministry or ginagawa ni John the Baptist? So punta yung mga Pariseo, ino-observe nila. Pero, nung narinig nila yung mensahe na binabahagi ni John the Baptist, hindi sila nag-come forward para doon sa, doon sa tubig para magpabautismo. Bakit po kaya? Kasi hindi nila kinikilala yung kanilang sarili na kailangan ng tagapagligtas. Ang tingin nila, dahil mga Pariseo sila, dahil mga religious leaders sila, relihiyoso silang tao, tingin nila mabuti silang tao, sapat na yun para sila ay maligtas. Kaya sabi dyan ni John the Baptist, no, when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to him where he was baptizing, hindi sinabing para magpabaptize, no, pumunta lang. Sabi kung saan siya nagbabautismo, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance." So no, binigyang diin talaga niya na kahit kayo ay mga religious leaders, you also need to repent of your sins. Kasi kung hindi nila po gagawin yon, merong galit ng Diyos ang naghihintay para sa kanila. And unfortunately, hindi po nila nakita yon. Okay? Andun lang sila para lang mag-observe, hindi para magsisi. So, with John's baptism, nakita po natin, we see that a person who repented of his or her sin was therefore ready to place his faith in Jesus Christ. So basically, his baptism was a kind of purification ceremony meant to ready the people's hearts to receive their Savior. So yung baptism po ni John, pino-foreshadow lang niya kung ano po yung i-accomplish mismo ni Jesus Christ. Parang yung mga nangyari din po sa Old Testament, bakit may temple, bakit may mga sacrifices, hindi yun yung way of salvation. Yun ay mga picture lamang ng mismong gagawin ni Jesus Christ pagdating po sa New Testament. Same with the baptism of John. It only foreshadowed what Jesus would accomplish. So, tingnan po natin yung early Christian baptism na. So, nakita natin yung Old Testament, nakita natin yung baptism ni John. So, nung tumalon na po, pagdating sa panahon ng early Christian, nagkaroon ng mas malalim pang beauty and significance yung pagpapabautismo. We find that in Acts 18:24-26, also in chapter 19, verses 1-7. Nagbabautismo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Mamaya, hindi na po ako magpipreach ha, kasi na-discuss ko na dito. Pagpunta po natin doon, lubog na agad. And the joke lang po. So, when we are saved, we are baptized by the Spirit into the body of Christ, which is the universal church. Nung tinanggap natin si Jesus, automatic, naging bahagi po tayo ng universal church, according to 1 Corinthians 12:13. Now, baptism by the water naman po, or Christian baptism then, is a reenactment of the baptism by the Spirit. Again, kagaya po nung kay John, it is only a symbol of what the Spirit does to a person who received Jesus. Nung tinanggap natin yung Banal na Espiritu, nilinis po tayo sa ating kasalanan. So pag tayo ay nagpapabautismo, okay, paglubog natin, yung pag-ahon natin, sinisimbolo nun yung paglilinis na ginawa ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. And it is also the means by which a person makes a public profession of faith and discipleship and devotion to Jesus. Kumbaga, it is an outward proclamation. Sinasabi mo no, sa mga tao kung ano yung naganap sa'yo inwardly. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa'yo inwardly. And this is the reason kung bakit ginagawa po natin siya sa harap ng church. Bakit kailangan natin itong gawin sa harap ng church? Kasi ang church ang magiging witness nung profession natin, pag-profess natin ng ating salvation, na sinasabi nating may pananampalataya na tayo sa atin pong Panginoong Hesukristo. So, ang sarap po, no, magpabaptize kasi talagang ipagsisigawan mo sa mga tao kung sino na yung Panginoon na sinusunod mo sa iyong buhay. Di ba minsan sa Facebook, yung mga fina-follow natin na mga sikat na grupo, talagang proud na proud ka. Halos yun lang laman ng content ng ano mo, ng page mo sa Facebook.
So dapat bilang mga mananampalataya, mabago na yung buhay natin. Si Kristo na. Ipagsisigawan natin na tayo ay Kanya. Beloved, meron ba sa atin dito nag-share nung link natin ng mga devotion sa ating mga kamag-anak? Yung simpleng pag-share lang ng mga link, that is already a ministry. That is already a public proclamation, not only baptism, no? That is also a public proclamation of your faith in Jesus. At sana po, no, magtulungan tayo na yung mga simpleng link na yon ay ma-share natin sa ating mga kamag-anak. At syempre, papakinggan din natin. Baka naman, nag-share nga ako, pero hindi naman pala tayo nakikinig, no? Pag mga naka-live yung mga online speakers natin, 8, 10 yung nakikinig. Well, siguro yung iba, kagaya ko minsan, hindi ko masyadong natatimingan, after doon ko po pakikinggan. So, siguro yung iba po ganun. But I really hope and pray na my point is, huwag nating ma-miss. And through that, in a way, we are publicly professing our faith. At nagre-reach out pa tayo ng ibang mga kaluluwa para marinig po nila yung Word of God. So again, going back to baptism, ito po ay nag-i-illustrate din dramatically ng kamatayan, okay, at muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. It illustrates, nakakabulol yun, a believer's identification with Christ's death, burial, and resurrection. So inilalarawan ito publicly na inaaring ganap natin yung kamatayan ni Kristo. Inaaring ganap natin yung kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi natin na ako ay namatay na sa dati kong buhay, yung kamatayan ni Kristo ay akin, yung kanyang muling pagkabuhay ay akin din. At the same time, it also illustrates our death to sin and our new life in Christ. So, ang lalim po ng kahulugan pala, no, pag tayo ay nagpapabautismo. Sinasabi natin na patay na tayo sa kasalanan, Colossians 2:12, at tayo ay meron ng bagong buhay kasama ni Kristo, Romans 6:11. And that is the reason why dapat po hindi na tayo dominated by sin. At dapat namumuhay na tayo ng buhay na kung saan ay pleasing sa harapan ng atin pong Panginoong Jesus. As we submerge in the water, it represents our death to sin. And as we emerge from the water, it represents the cleanse, holy life that follow our salvation. So a new believer in Jesus should desire to be baptized as soon as possible. Now, bigla ka lang po naisip na, can we raise our hand? Meron pa po ba ditong hindi po nakapagpabaptize? Wag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo pauwiin. Meron pa po ba? Taas lang po natin yung kamay. Ayan, so praise God. So gusto ko lang din po kayong i-invite na after ng ating baptismal class, siguro, ano nga yung date na nasabi ko, magkakaroon ulit tayo ng panibagong set. So feel free to approach me kung gusto nyo pong maka-join dun sa another set ng ating baptismal and membership class po, no? So I only want to invite you. Now, magkaroon po tayo ng ilang mga clarifications pagdating po sa Christian baptism. Hindi po tayo nagbabautismo ng mga sanggol. Okay, wala po tayong tinatawag na binyag. Madalas po, no, Pastor, papabinyag na ako ng anak ko. Minsan nagugulat ako, ay, bakit? Wala tayong binyag. So, as infants, has not yet any capability para i-profess yung kanilang sariling pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Wala pa silang kakayanan para maunawaan yung gospel. Kaya hindi po tayo nagbibinyag po, no? Huwag po kayong papabinyag sa amin. Infant baptism is someone else's choice. Yung parents po ang namimili para sa kanila. Kaya yun po yung practice nila. Hindi po yan choice ng bata. We only dedicate children. So yun po yung meron tayo dito sa church. Kasi yun ay merong clear pattern, biblical pattern in the Old Testament and even in the New Testament, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. So nagdededicate tayo ng children as a reminder dun sa parent na maging responsable silang magulang para tulungan yung kanilang anak na paglaki, okay, ay makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Ayan. So, hindi tayo nagbabaptize ng sapilitan. Yung mga nagtaas ng kamay, hindi po kayo pipilitan na, sumama na kayo mamaya. Okay? Dapat po personally, marinig natin yung mabuting balita at personally, magdidesisyon tayo pag naunawaan natin as the Holy Spirit move in our lives. Okay? At tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Jesus. And then right after that, we can freely choose to be baptized when there's an opportunity. So again, baptism is not a means of salvation, but it is a fruit of our obedience to Jesus.
So we only baptize believers in Jesus as we have seen in example in Acts chapter 2 at saka po chapter 8. Mahalaga po yun na merong pananampalataya sa Panginoong Hesus, yung atin pong mga ibabautismo. No? They will believe the message of the gospel, the good news of the gospel. In Acts chapter 2, we remember the example of Peter. Nag-preach po siya, no? Talagang historical yung dating ng kanyang preaching. Sinabi niya lahat kung paanong pinili si Jesus Christ at paano siya mamamatay at muling mabubuhay. Kung bakit si Jesus yung Messiah. At yung mga tao, no, nanampalataya sila sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng message na dineliver ni Peter. At sabi doon, no, 3,000 souls in just one day yung nadagdag sa mga mananampalataya. Also in Acts 16 and I think in Acts chapter 8, yung eunuch, di po ba? Nung inexplain ni Philip, yung book of Isaiah, so naniwala yung eunuch na yon at immediately nakakita siya ng body of water, siya ngayon ay nagpabautismo. So mahalaga po na mananampalataya yung ating ibabaptize. Hindi siya yung basta-basta lang na kung sino may gusto ay ibabaptize po natin. So ngayon, tingnan natin yung pagpabautismo na ginawa po ni Jesus. Sabi niya dyan, ano daw po yung purpose? It is a fulfillment of righteousness. So kung meron man pong malinaw na rason, bakit si Jesus ay nagpabautismo kay John, ito po yun, to fulfill all righteousness. Pero what do we mean by this? What Jesus mean by this? First, we need to note that Jesus was not asking to be baptized because He Himself needs to repent of His own sin. Which is, sabi natin kanina, di po ba, isa yun sa purpose ng baptism ni John. At hindi rin po nagpapabautismo si Jesus kasi kailangan niya ng Savior. Siya nga yung Savior po, no? So, ito yung purpose ng ng baptism kanina na binanggit natin kay John. So when Jesus say He needs to do this to fulfill all righteousness, He is actually doing it on our behalf. In order for Him to completely be identified with us bilang mga makasalanang tao. So ang ganda po pala nung ginawa ni Jesus po, no? Jesus here is actually taking on our place. Sa baptism pa lang niya, pino-foreshadow na yung pag-ako niya sa ating lugar bilang mga makasalanan. Hindi lang pala yung pagkakatawang tao ni Jesus nung siya ay sinilang na na-identify siya sa atin bilang mga tao. Kundi even yung pagpapabautismo po pala ni Jesus Christ ay larawan ng pakikiisa niya sa atin bilang mga makasalanang tao. So secondly, Jesus fulfilled all righteousness to illustrate obedience. Para turuan tayo, ano ba ang ibig sabihin ng pagsunod po sa inuutos ng atin pong Panginoon. To the point na even yung bagay na iuutos pa lang niya sa mga Kristiyano na gawin, siya mismo ginawa niya ito nung nandito pa po siya sa ibabaw ng mundo. So, hindi lang po finulfill ni Jesus lahat ng sinasabi sa law, kaya po siya ay sinless. Even yung lahat ng kanyang magiging utos, siya mismo ginawa niya. Kaya hindi natin masasabi na, hindi Jesus, hindi naman kumpleto yung obedience mo eh. Hindi ka perfect. Jesus is perfect in so many ways, in all ways. So pangatlo, Jesus' baptism foreshadows His own death and resurrection that would ultimately bring forgiveness and righteousness to others. So, sarili niyang kapamaraanan yon para ipakita kung ano yung magaganap po sa Kanya. Yung Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. And fourthly, this moment marks the official beginning of Jesus' public ministry. As the Holy Spirit descended kay Jesus at narinig po natin yung boses ng Ama na nagko-confirm kung sino po si Jesus Christ, na siya yung inihintay na Messiah. Ito pa lang yung panahon na sasabihin niya sa mga tao, no, unti-unti, magbabahagi siya. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magpapagaling siya ng mga sakit. Ipapakita niya yung mga miracles as a testimony na siya yung tinalaga ng Diyos Ama na magiging tagapagligtas. And in so many things na gagawin ni Jesus, no, as a fulfillment ng mga prophecies in the Old Testament times. So parang inauguration po itong pinakang nangyaring ito kay Jesus Christ as He was baptized by John the Baptist. It is the launching of His mission,
marked by the Trinitarian affirmation. So tingnan po natin yung number 4. So yan po yung beauty ng pagpapabautismo ni Jesus. Gusto ko lang pong bigyan ng pansin ng konti or saglit yung pattern. So ano po yung mode ng pagpapabautismo ni Jesus? So it says, Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. So ba't gusto ko pong bigyan ng diin itong bagay na ito? Because there are proponents ng iba't ibang mga modes of baptism. Tayo, naniniwala tayo, baptism by immersion. Kailangan po, lubog po, no? Yung iba naniniwala sa baptism by affusion or bubuhusan lang nila ng oil or water, yung ibabaptize nila. May mga sekta naman na baptism by aspersion or wisik-wisik na tinatawag by sprinkling. Now, Pastor, bakit immersion? Why baptism by immersion? Number 1, simply because this is a consistent pattern na makikita po natin sa New Testament. Ito rin po yung minodelo sa atin ng Panginoong Hesus. Paano po tayo dapat na bautismuhan? Pangalawa, this mode is a vivid picture of what it symbolizes. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang simbolo na malayo dun sa kanyang sinisimbolo. Halimbawa po, no, gusto mong gumawa ng simbolo ng eagle, yung na-drawing mo, chicken. So, di po ba? Alam ng bata kung ano yung chicken at saka po yung eagle. So, the only point is, we have to be exact dun sa bagay na sinisimbolo po natin. And thirdly, as we have mentioned earlier, it is the literal meaning ng salitang bautismo. Di po ba? Ilubog sa tubig. Now, may mga ilang concerns po with regards to some physical limitations. Paano na lang po kung for health issue or physical sickness ay hindi ko pa kayang magpa-baptize. Mapapansin natin that it is never discussed in different biblical accounts on baptism. But we can deduce from those different accounts na yung physical limitations ay never naging issue para po sa kanila. Imagine, yung 3,000 souls na nadagdag po noong mga panahon na yon, sa tingin po ba natin lahat sila healthy? Will you believe na lahat sila ay walang physical defect? Pero ang sabi, no, they all were baptized. And at the same day, na-add sa kanila yung 3,000 souls. So again, we can expect that a large part of Jesus or even John's audience are people who are sick and physically ill. We also remember the account na meron ngang paralisado, di po ba, dinala niyang mga magkakaibigan kay Jesus Christ. Walang nakahadlang sa kanila para ilapit nila yung kanilang kaibigan kay Jesus. So, ganun pa man po, what's important is for us to understand that the very core aspect of baptism is yung individual faith at yung kanilang intention na sundin yung ipinag-uutos po ng atin pong Panginoong Hesus. As long as you understand its significance and its weight, yung bigat ng utos po ni Jesus, once there is an opportunity, we need not to prolong following Jesus' command. Kaya nga po mamaya, praise God, meron tayong 4 na candidates for baptism, no? Lulubog po natin sila sa lulubog po natin sila sa tubig mamaya sa may Mission Hills. Yan, sila attorney po. So, 12 po yung nag-undergo ng baptismal at saka ng membership class, pero yung iba po sa kanila, 8 doon ay nabaptize na po. Kaya hindi na po kailangan silang bautismuhan. Transfer of membership na lang yung kanilang gagawin. Only 4 of them yung candidate po mismo sa pagpapabautismo. So, tingnan po natin yung number 5. Participation or presence. Ayan. Presence of the Holy Spirit and the Father. Ito po ay napakagandang teksto upang magturo po ng isang mahalagang doktrina. And that is the doctrine of the Trinity. So wala tayong makikitang salitang Trinity sa Bible. By Trinity, we mean God is one in 3 persons. Iisa ang Diyos na may 3 persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And that concept is very clear all throughout the Bible. And in this significant occasion, isa po ito sa okasyon na kung saan nagmanifest sabay-sabay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Na may mga nagsasabi na, paano yan, Pastor? Wala naman yung salitang Trinity sa Biblia. I think
even yung word ng hospitality, wala tayong mababasa sa Bible. But the concept of hospitality is very clear mula sa Old Testament, in times of Abraham, and even pagdating po sa New Testament, pagiging hospitable sa mga strangers na kung saan ay missionaries, no? Yung mga Christians, i-welcome nila. So yung concept is very clear, although the term is not in the Bible. The same with the Trinity. Okay? It's our way to describe yung clear concept mula sa Genesis account, kung saan nandun po yung creation account, no? Nandun yung anak, sabi ng John 1:1, andun yung Diyos Ama, andun yung Banal na Espiritu. So lahat po sila nandun na mula pa nung pasimula ng likhain ang langit at lupa. So the same with this account. Nandito ang Diyos Anak, nandito ang Banal na Espiritu, at ang Diyos Ama. At ano sabi po ng God the Father kay Jesus? Sabi niya, Jesus is the Father's beloved Son. Now, Jesus is not only God's Son in the same sense na ginagamit po sa atin, kagaya po sa John 1:12. He is God's beloved Son, the eternal Son of God na matatagpuan natin dinidescribe sa John chapter 1, verse 1. And by calling Jesus God's beloved Son, God is actually equating Jesus as divine as the Father. Kasi nga sabi po natin, iisa lamang ang kanilang nature. So sinasabi ni God the Father, no, this is my beloved Son, and He is my divine Son. So meron lang po akong mababasahing medyo mahabang article coming from C.S. Lewis sa kanyang book na Mere Christianity. Hindi ko po siya nalagay sa PowerPoint, but listen na lang po tayo. Sabi ni C.S. Lewis, I am trying here to prevent anyone from saying the really foolish thing that people often say about Him, referring to Jesus Christ. Sabi po ng mga tao daw, I am ready to accept Jesus as a great moral teacher. Parang yung pagtingin lang ni Nicodemus po, no? Moral teacher lang si Jesus. But I don't accept His claim to be God. So sabi ni C.S. Lewis, that is the one thing we must never say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. Kasi kiniklaim talaga ni Jesus na divine siya . Pag binasa natin yung New Testament, ang daming mga account na ito yung claim at saka witness ng mga disciples kung sino si Jesus. So continue po natin. Sabi ni C.S. Lewis, you can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. So walang middle ground. It's either we believe Jesus' claim as divine, as the Father affirms nung binautismohan si Jesus, or iisipin natin na Jesus is foolish kasi kiniklaim niya na Diyos siya. Kagaya po ng pagtingin ng mga Pariseyo, no, mga religious leaders, nasisiraan na ba to? Bakit niya ipinapantay sa Diyos Ama ang kanyang sarili? So that's the point of C.S. Lewis here. Sabi pa niya sa dulo, but let us not come up with any patronizing nonsense about His being a great human teacher. He has not left that option open to us. Gaya nga po na sabi ko kanina, He did not intend to. So dito makikita po natin, in Jesus' baptism, we found out that He is no ordinary man or a great moral teacher only. He is the eternal Son of God as affirmed by the Father. Jesus is God Himself. Now, Pastor, kanina pa tayo nag-aaral ng parang mga doktrina naman, parang ang lalalim naman ito, no? What is its significance sa atin? Unang-una mga kapatid, it adds confidence to us that we worship the true God. Di po ba? Napakasarap kasi alam nating totoo yung Diyos na ating sinasamba. Tayo ay sumasamba sa Panginoong Jesus. And Jesus is God as He claimed to be. Yung ibang mga tao, yung ibang mga grupo, alam natin, tao lang ang tingin nila kay Jesus. And they don't worship Jesus. Pero tayo, malinaw na malinaw ang tinuturo ng Biblia, and we know that we worship the true God. Secondly, it adds confidence to us that Jesus is able to save us because He is God. If Jesus is not God, kailangan din niya ng tagapagligtas.
But since Jesus is God, 100% we have this solid foundation na kaya niyang gawin yung kanyang pinangako na ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. He overcomes death. And so we are. Through Him. Pangatlo, it adds confidence to us that the belief on the triune God is a solid doctrine. Okay? So, maaari po natin yung panghawakan. Huwag po tayong matakot na hindi ko kayang ipaliwanag eh. Balikan lang natin kung paano natin makikita ito sa Biblia, yung mga katotohanan na ito. So, tingnan naman po natin pangalawa, what does the Spirit do? Ang banal na Espiritu daw ay bumaba sa ating Panginoong Hesus. In the Bible, yung dove po is a clean sacrificial animal na nagsisignify ng purity and innocence. So, ibig sabihin po, yung pag-descend ng Holy Spirit kay Jesus Christ, ipinapakita po nito yung pagiging sinless nature ng ating Panginoong Hesukristo. We call this act of the Holy Spirit as the divine anointing for His ministry. Sabi nga natin kasi inauguration to eh. Magsisimula ng publicly, i-announce ni Jesus kung sino po talaga siya. So the Spirit's descent marks Jesus' commissioning, anointing Him as the Messiah. Ito na, ang hinihintay ninyong tagapagligtas. Bumaba na ang banal na Espiritu. Kagaya po ng mga kings at saka yung mga priests in the Old Testament time, ina-anoint po sila with oil para sabihin na sila yung mga tinalaga ng Panginoon. The same with Jesus. As the Holy Spirit descends, being symbolized by oil din po, no? Ina-anoint si Jesus Christ na siya po yung hinihintay nila. And He is empowered and appointed to carry out God's mission. And thirdly, this is also a fulfillment of prophecy. So sabi ng Scripture anticipated the Spirit resting on God's chosen servant. Mababasa po natin yan sa Isaiah 11 verse 2 and also in Isaiah 42 verse 1. So sa Old Testament pa lang sinasabi na magaganap yung nandito sa mismong account. And when the Spirit descends, it fulfills this prophecy, showing Jesus is the long-awaited Messiah. So, mahalaga din po ba na matutunan natin ang mga bagay nito? Number one, mahalaga po because the same Spirit that descended to Jesus is the Spirit that enables us to witness to the world. Di po ba? Acts 1:8, it is the same Spirit that is promised and the same Spirit that empowers the disciples para maibahagi nila yung gospel, para magawa nila yung mission ng atin pong Panginoon. At napakasarap lamang din pong isipin that whenever we share the gospel, kasama natin ang banal na Espiritu at siya yung magbibigay ng kakayanan sa atin. Magpapaalala sa atin ng mga bagay na dapat po nating sabihin. Paano natin ibabahagi? Pangalawa, dahil kasama natin ang banal na Espiritu, we need not to fear in participating in God's mission. Natatakot ka ba na mag-participate sa kapihan? Natatakot ka bang mag-participate sa pagbabahagi ng gospel, sa pakikibahagi sa buhay estudyante dahil magbabahagi tayo doon ng Word of God? Natatakot ka bang ma-involve sa mga Bible studies or even sa mga evangelistic activities na meron po tayo? Kung ikaw ay natatakot, panghawakan mo yung pangako na ito. Merong banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kakayanan sa bawat isa po sa atin. He will help us, He will guide us as we solely depend on His enabling power to do God's mission. So the Spirit's involvement in Jesus' baptism is a good reminder of who Jesus really is as a sinless person, and it reminds us also of His commissioning and enabling power para magawa din po natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, to sum it up, nakita po natin yung significance even nung pinakang place kung saan binaptize si Jesus, yung paradox, yung purpose, bakit kinakailangan magpabautismo ng ating pong Panginoong Jesus. We also see the pattern, and lastly, yung napakagandang participation ng banal na Espiritu at ng Diyos Ama to confirm the deity of our Lord Jesus Christ. Before we close in prayer, I really hope and pray na ma-appreciate po natin yung significance ng pag-aaral ng doctrine. Kasi, beloved, ang dami pong mga maling tagapagturo na nasa
paligid lang. What if one of these days, yung ating palang mga kabataan, na-feed na ng maring katuruan bilang responsible parents? Ito'y iniwan ng Panginoon na accountability sa mga magulang na tulungan ng mabuti ang mga anak na maging tama yung kanilang pananampalataya. So sana po, every time we study yung ganitong klase ng mga topic, ay ma-appreciate po natin ito. At kung may mga questions po tayo, feel free to message me pag may mga confusions po tayo habang tayo po ay nag-aaral. Tayo po yung manalangin. Opo, Ama, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa amin. Naalala namin ang panahon na ikaw ay binautismuhan at ang halaga po nito, Panginoon. At nawa nga po, sa amin especially, yung mga hindi pa po nagdi-decide, eventually ay mag-decide din po kami na magpabautismo na at iproklaman namin sa lahat ng mga tao ang iyong dakilang gawa sa aming pong buhay. Patnubayan mo po patuloy ang aming iglesia na maging faithful sa iyong ordinances, sa Lord's Supper, and even sa baptism, at datnan mo po nawa kami na nagtatapat sa iyo, Panginoon, sa kapurihan ng iyong pangalan. In Jesus' name we pray all this. Amen. Amen.